Kabanata 2361. Sa sandaling iyon, ipinalakpak ni Thomas ang kanyang mga kamay ng malakas at isang lalaki ang lumabas mula sa gitna ng karamihan. Walang iba kundi si Aldrich. Agad siyang nakilala ng Dragon Scale. Ikaw, how dare you still stand in front of me? Nang makita ng Dragon Scale ang bastos na nagtaksil sa kanya, sumabog siya sa galit. She swing her arm, at agad na lumipad ang isang blade papunta sa leeg ni Aldrich. Mukhang papatayin niya si Aldrich on the spot. Sa kasamaang palad, hindi siya binigyan ni Thomas ng pagkakataon. Habang naglalakbay ang talam sa hangin, casual na naghagis ng bato si Thomas, at tama lang itong tumama sa talam na naging sanhi ng pagkalaglag ng talam sa sahig. Gusto niya bang patayin si Aldrich? Hindi pwede. Agad namang nagtago si Aldrich sa likod ni Thomas. Umiti siya ng husto at sarkastikong sinabi sa Dragon Scale, bakit ang sanggit mo? Naghagis ka lang ng talam dahil sa kawalan ng kasiyahan. Sinusubukan mo bang patayin ako? Kinuha mo ang pera ko at pinagtaksilan ako. Hindi ba dapat kitang patayin? Galit na sagot ni Dragon Scale. Inosenteng sinabi ni Aldrich, it's actually not my fault. You didn't make things clear. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako ang may-ari ng Holy Flower Garden. Ano? Manghihina na ang Dragon Scale. Ano ba ito? Bago siya bumisita sa Holy Flower Garden, sinabi sa kanya ng kanyang investigasyon na si Aldrich ang may-ari nito. Pagkarating niya ay inayos na rin ni Aldrich ang lahat. Bakit sinasabi ni Aldrich na hindi siya ang may-ari? Ito ay hindi kapani-paniwalang nakakalito. Tumikim si Aldrich at marahang itinuro si Thomas gamit ang kanyang daliri. Actually, bago ka dumating, I already sold Holy Flower Garden to Mr. Mayo. Wouldn't you be crazy if you expect Mr. Mayo to frame himself? Nang sabihin niya iyon, sa wakas ay natanto ng Dragon Scale ang pagkakamaling nagawa niya. Nauna pala sa kanya ang Holy Flower Garden na binili ni Thomas at ipinagpatuloy niya itong si Aldrich. Nagbigay iyon sa kanya ng maling pakiramdam ng seguridad at pumihil sa kanya na malaman ang katotohanan. Nakakatuwa, gusto ng Dragon Scale na palitan ang pianist ni Thomas. Dahil kay Thomas ang Holy Flower Garden, gagawin ba niya ang pagpapalit para sa kanyang sarili noon? Ang lahat ng iyon ay humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Sa makatuwid, ang Dragon Scale ay hindi natalo ng walang dahilan. She gritted her teeth and said, Thomas Mayo, misteryoso ka talaga at tuso. Umalaklak si Thomas, misteryoso at tuso. Kung ikukumpara sa mga pamamaraan na ginagamit mo, ako ay napaka-open. Dragon Scale, ang ebidensya ay nagpapakita ng iyong mga krimen, kaya ibigay ang iyong sarili. Ibigay ang sarili. Wow, hindi iyon nangyari dati sa Dragon Scale. Bagamat hindi niya kayang talunin si Thomas, ito ay isang piraso pa rin para sa kanya upang makatakas. Inalis ng Dragon Scale ang kanyang mga damit at inihagis ang kanyang jacket sa ere. Pagkatapos, kumalat ang ilang puting usok. Mabilis na tinaklan ng lahat ang kanilang mga bibig at ilong gamit ang kanilang mga kamay dahil natatakot silang malason. Napakasikip sa sight at napakagulo. Tinamantala ng Dragon Scale ang pagkakataon na tumakas. Kakaiba, hindi siya sinundan ni Thomas. Ikinumpas niya lang ang kanyang mga kamay bilang dismissal. Matapos mawala ang usok, sinabi ni Thomas sa lahat, ang usok ay camouflage lamang. Hindi ito lason. Magpahinga ka. At saka, inihanda ko na ang antidote para sa Cloudy Peony. Yung mga Nalason, huwag kayong gumalaw. I'll get someone to eliminate the poison for you. Napag-isipan na ito ni Thomas bago niya isagawa ang kanyang plano, kaya inihanda na rin niya ang antidote kanina. Kabanata 2362. Alam ni Thomas na may ilang taong makakaranas ng pagkalason sa pagkain ng Cloudy Peony, kaya inihanda niya ang antidote ng maaga. Maaari niyang bigyan ng mga tao ng kaunting ginhawa habang nakikipag-usap siya sa Dragon Scale. Sa pagkakataong ito, ang Dragon Scale ay ganap na napahamak, at ang kanyang reputasyon sa Celandine City ay tiyak na nasira. Gayunpaman, magtatapos kaya ang mga bagay ng ganoon? Hindi naman. May iba pang inihanda si Thomas para sa Dragon Scale na isang nakatakdang kaayusan. Commander, naipamahagi na namin lahat ng antidotes, sabi ni Pisces habang naglalakad. Sige, tumango si Thomas. Medyo nag-aalala si Pisces habang nagtatanong, Commander, magiging maayos na ba ang arrangement mo? Nakita namin kung paano kumilos ang Dragon Scale kanina.
Hindi madali ang pakikitungo sa kanya. Nag-aalala ako na, baka may mangyari. Kung haharapin ni Thomas ang Dragon Scale ng mag-isa, malamang na walang magkakamali. Gayunpaman, si Dragonclaw ang gustong humarap sa Dragon Scale sa pagkakataong ito, hindi si Thomas. Isa itong nasugatan na tao, mas partikular ang Dragonclaw. Kaunti lang ang tao sa lumang kalye. Ang mga puno ng parasol sa mga gilid ay ganap na nasakop ito, at ang mga nahulog na dahon ay nakakalat sa buong lupa. Huminga ng malalim si Dragon Scale habang naglalakad sa gitna ng kalsada. Bastos, Thomas Mayo. How dare you set up me? Maghintay ka lang. Hindi pa tayo tapos. Pagkatapos kong bumalik, ay settle ko na ang score sa iyo. Gayunpaman, bago pa siya makalakad, may nakita siyang nakatayo sa dulo ng kalye. Ito ay isang taong pamilyar sa kanya ngunit kinasusuklaman. Dragonclaw. The moment she saw him, alam niyang nakaset up na naman siya. Agad siyang tumingin sa magkabilang panig upang makita kung may iba pang mga kaaway na nakapaligid sa kanya. Gusto niyang magpatuloy sa pagtakbo palayo. Walang pakialam si Dragonclaw sa sinabi niya, hindi mo na kailangang lumingon. Walang ibang humahabol sa iyo. Hindi lang yun pati na rin ang mga tao sa paligid ng kalyeng ito. Ikaw at ako na lang ang natitira. Kaya naman hindi itinuloy ni Thomas ang paghabol sa kanya. Ang Dragon Scale at Dragonclaw ay nakatadhana para dito. Kinailangan nilang lutisin ang kanilang alitan sa kanilang sarili. Ang Dragon Scale ay isang matalinong tao. Matapos niyang marinig ang sinabi ng Dragonclaw, napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Maaaring patuloy siyang hinahabol ni Thomas. Gayunpaman, upang hayaan ng Dragonclaw na personal na tapusin ang kanilang nakatakdang labanan, sumuko si Thomas sa paghabol sa kanya. Sa halip, pinayagan niya ang Dragonclaw na harapin ang Dragon Scale. Ang kanilang mga kakayahan ang magpapasya kung sino ang mananatiling buhay at kung sino ang mamamatay. Iyon din ang dahilan kung bakit nakaramdam ng pag-aalala ang Pisces. Kung malusog ang Dragonclaw, marahil ay makakalaban pa rin niya ang Dragon Scale. Ngunit naparalisan ni Thomas ang mga kamay ni Dragonclaw. Paano pa siya nagpapatuloy sa pakikipaglaban? May balak ba siyang magpakamatay sa labanang ito? Pareho rin ang iniisip ng Dragon Scale. Tinisil niya ang kanyang buhok, tumawa ng may pag-aalinlangan, at sinabing, makakalimutan mo ito ngayong paralisado na ang iyong mga kamay. Kahit na sa pinakamabuting kalagayan mo, hindi kita kalaban. Dragonclaw, hindi ko talaga inaasahan na pupunta ka dito at hahanapin ang kamatayan. Maghanap ng kamatayan. Hindi kinakailangan. Huminga ng malalim si Dragonclaw at dahan-daang itinaas ang kanyang mga kamay na pinigilan ng mga benda. Pagkatapos, sinimulan niyang tanggalin ang saplot sa harap ng Dragon Scale. Habang kinakalas niya ang mga ito, sinabi niya, talagang baldado ang aking mga kamay, at karapat-dapat ako. Hindi ko sinisisi si Thomas. Hindi ko natapos ang aking misyon, kaya pinababa ako ni Locke dahil hindi ako sapat na may kakayahan. Tinatanggap ko ito. Pero ang hindi ko sinasang-ayunan ay pinatay mo si Heron para sa iyong personal na interest. Dragon Scale, hindi pa ako tapos sa sama ng loob ko sa'yo. Hinding-hindi tayo magkakasundo. Ngayon, isang tao lang ang makakalabas ng kalye, at ako iyon. Kabanata 2363. Medyo confident si Dragonclaw nang sabihin niya iyon. Hindi siya nagtitiwala sa sarili niyang mga kakayahan, ngunit matibay ang kanyang pananampalataya. Hindi siya matatalo, at kailangan niyang ipaghiganti si Heron ngayon. Dahan-dahan niyang kinalas ang kanyang mga benda para makita ang dalawang kamay na tila hindi man lang nasugatan. Natigilan si Dragon Scale. Nakabawi ba ang mga kamay mo? Thomas treated my hands. When I eat a medicine with special efficacy, I have 5 minutes to move freely. After 5 minutes, mawawala na ang effects, sabi ni Dragonclaw nang walang itinatago. So, kailangan kitang alagaan in 5 minutes. Nakainom na ang Dragonclaw ng gamot at halos lumipas na ang 1 minuto. Kaya naman, 4 na minuto na lang ang natitira para lumaban siya. 4 na minuto. Napakahirap talunin ang Dragon Scale sa napakaikling panahon. Tumawa si Dragon Scale. Itinaas niya ang kanyang mga braso at may mga talam sa magkabilang kamay niya. Hindi ka ba masyadong kumpiyansa sa martial arts mo? Hindi mo ako mapapatay sa loob ng 5 minuto. Dahan-dahang itinaas ng Dragonclaw ang kanyang braso at may hawak na dart sa kanyang kamay. Kaya ako naman, determinadong sabi niya. Sa sandaling magsalita siya, inihagis niya ang dart sa Dragon Scale.
Itinaas ni Dragon Scale ang kanyang kamay at inihagis ang isa niyang blades. Ang talon ay tumama sa dart sa hangin, ngunit ang puwersa mula sa dart ay napakalakas na ito ay direktang tumama sa talon at nagpatuloy sa paglipad patungo sa Dragon Scale. Ano? Nagulat si Dragon Scale kaya agad siyang tumabi para maiwasan ito. Hindi niya inaasahan na matatamaan ang kanyang talon kaya medyo bumagal ang kanyang reflexes. Snip! Ang dart ay lumipad sa kanyang mukha na kumamaw dito. Dumudugo ang kanyang mukha at ngayon ay wasak na ito. Pinakaayaw ito ng isang babae kapag ang iba ay nag-iwan ng peklat sa kanyang mukha. Kinagat ng Dragon Scale ang kanyang mga ngipin at mabangis na sinabi, Dragon Claw, humihingi ka ng kamatayan. Humisi si Dragon Claw. Humihingi ng kamatayan. Ha! Isa lang sa atin ang makakalabas ng buhay ngayon. Kung hindi kita papatayin, natural na mamamatay ako. Habang nagsasalita siya, binato niya ang isa pang dart. Sa pagkakataong ito, may natutunan ang Dragon Scale. Naglabas siya ng 5 blades ng sabay-sabay dahil gusto niyang manalo batay sa mga numero. Gayunpaman, isang nakakatakot na bagay ang nangyari. Ang kanyang 5 magkasabay na talon ay hindi napigilan ng dart at lahat sila ay nataman. Paano kaya ito? Tumabi ang Dragon Scale at muling umiwas dito. Muntik na siyang masagsak ng dart. Laking gulat niya. Pagkatapos ng lahat, siya ay naging kasamahan ng Dragon Claw sa loob ng maraming taon kaya naiintindihan niya ito ng husto. Karaniwang kailangan lang ng kanyang 2 talon para pigilan ang dart ng Dragon Claw at mananalo siya sa 3 talam. Gayunpaman, ngayon, sunod-sunod niyang inihagis ang 5 talon at hindi pa rin mapigilan ang kanyang dart. Ito ay masyadong kakaiba. Itinago ba ng Dragon Claw ang kanyang kakayahan noong nakaraan o kakaiba ang kanyang pagganap ngayon? Bahagyang kumunat ang noo ng Dragon Scale. Lumingon siya at tumingin sa dart na nakaipit sa puno ng parasol tree. Maliit na bahagi lang ng buntot nito ang nagpapakita. Naguguluhan siya. Sandali lang. Ang dart na iyon ay tila katulad ng karaniwang mga darts ng Dragon Claw sa unang tingin, ngunit talagang kakaiba ang hitsura nito. Ano ang pagkakaiba? Lumakad ang Dragon Scale at hinawakan ang buntot ng dart. Pagkatapos, agad niya itong hinugot. Ay, something. Natigilan siya at muntik ng mahulog. Siya ay tumayo ng matatag at tinimbang ang dart gamit ang kanyang kamay. Sa kanyang pagtataka, ang dart ay napakabigat. Ito ay 20 beses na mas mabigat kaysa sa isang normal na dart. Anong uri ng dart iyon? Ito ay malinaw na isang lumilipad na kutsilyo. Hindi nakapagtataka na hindi ito mapigilan ng 5 talam. Kahit 100 talam ay hindi ito mapipigilan sa bigat na iyon. Kabanata 2364. Ano ang sinusubukang gawin ng Dragon Claw? Napakabigat ng dart. Kahit na kaya niyang gamitin ang kanyang mga kamay, hindi niya ito dapat pahirapan ng ganoon. Kung ipagpatuloy niya ito, kapag nawala na ang mga epektong panggamot, hindi lang siya mawawala ng kakayahang gumamit ng kanyang darts. Ang kanyang mga kamay ay magiging mas malala pa ang kalagayan. Baka hindi na siya makakain o makapagsuot man lang ng damit. Handa ba siyang maging ganap na kapansanan para sa paghihiganti? Siya ay nagbabayad ng isang malaking halaga. Pinunasan ng Dragon Scale ang dugo sa kanyang mukha at malamig na sinabi, Dragon Claw, huwag mong isipin kahit 1 segundo na hindi kita kakayanin ngayong nadagdagan mo na ang bigat ng dart. Hindi ko pa nagamit ang 50% sa mga kakayahan ko pa. Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, nakita niya ang isang dart na lumilipad patungo sa kanyang dibdib at ito ay napakabilis. Napakabigat, ngunit nakakagalaw ito ng napakabilis. Ginamit ng Dragon Claw ang lahat ng kanyang lakas. Hindi rin niya binigyan ng pahinga ang sarili. Tumalikod ang Dragon Scale at iniwasan ang dart. Pero bago pa man siya makatayo, muli siyang binato ng isa pang dart. Kailangan niya itong iwasan kaagad, ngunit sa kanyang takot, isang grupo ng mga darts ang lumilipad patungo sa kanya. Kahit na iwasan niya ang isa, darating ang isa. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na pag-atake, hindi na kinaya ng Dragon Scale. Ang kanyang hita ay malakas na tinusok ng Cupido at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit. Sa kabutihang palad, ang dart ng Dragon Claw ay walang anumang lason. Kung ito ay isang makamandag na dart, maaaring napatay ng saksak ang Dragon Scale. Hinugot ng Dragon Scale ang dart mula sa kanyang hita at itinapon ito sa lupa. Nilabanan niya ang sakit at sinabing, namamatay ka, ngunit mayroon kang ganitong hindi inaasahang kakayahan. Okay, pinilit mo akong gamitin ang aking ultimate method.
Sa sandaling magsalita siya, kumuha siya ng humigit kumulang 8 bolang tanso at inihagis ito kay Dragon Claw. Matapos mahulog ang mga bolang tanso sa lupa, bawat isa sa kanila ay naglabas ng malaking halaga ng usok. Bakit? Ginamit ba niya ang parehong paraan upang tumakas muli sa tulong ng usok? Nanatiling kalmado ang Dragon Claw. Alam niyang hindi tatakas ang Dragon Scale dahil malinaw sa kanya ang tungkol sa isang bagay. Labis na kinasusuklaman siya ng Dragon Scale. Hindi niya bibitawan ang ganoong magandang pagkakataon para maalis ang kanyang karibal. Nakatutok ang Dragon Claw. Bagamat dati siyang kasamahan ng Dragon Scale sa loob ng maraming taon, hindi niya alam kung ano ang lihim na pamamaraan ng Dragon Claw dahil lahat ng nakakita sa pamamaraang ito ay namatay. Habang naguguluhan siya ay may nakita siyang babae na sumulpat sa ambon. Ito ay hindi Dragon Scale, ngunit isang napaka-sexy at coquettish na babae. Siya ay nagsuot ng napakakaunting damit at walang tigil na nilalandi ang Dragon Claw sa sandaling humakbang pasulong. Natigilan si Dragon Claw. Ano ang kahulugan nito? Bago pa siya makasagot, may isa pang babae na lumabas mula sa gilid ng ambon. Siya ay mukhang bastos, pati na rin ang kaibig-ibig, at siya rin ay napakamapagmahal sa Dragon Claw. Pagkaraan ng ilang sandali, 12 ng mga batang babae ang lumabas sa ulap. Sila ay nasa lahat ng uri ng mga hugis. May mga lawless, nangingibabaw na mga babae, nakakaakit na mga babae, at mga mapagmataas na babae. Bawat isa sa kanila ay maganda. Masasabi mong lahat ay magseselos kung sino man sa kanila ang naging asawa niya. Hindi naintindihan ng Dragon Claw kung ano ang sinusubukang laruin ng Dragon Scale sa isang kritikal na sandali sa laban. Napagtanto ng Dragon Claw na hindi siya maaaring manatiling nakatutok at iyon ay naging mas kilabot. Bahagya siyang nawala ng gana at sa mga nakakaakit na babae sa paligid niya, dahan-dahang bumagsak ang dart niya sa lupa. Nawala ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at hindi niya nagawang ilayo ang sarili sa tukso. Sa labas ng ambon, ang Dragon Scale ay ngumiti ng mahina sa paghamak. Actually, wala masyadong babae doon. Bukod sa Dragon Scale at Dragon Claw, walang iba, lalong hindi maganda ang mga babae. Kabanata 2365. Isa itong napakamahiwagang ambon at ito ang lihim na sandata ng Dragon Scale. Maghahalusinate ang mga nakalanghap nito at hindi sinasadyang mahuhulog ang mga lalaki sa mga babaeng nakita nila. Napakaraming magagandang babae. May tao bang makakalaban sa tukso? Ang pinaka nakakatakot ay ang ambon ay maaaring magpatisod sa mga nakalanghap nito. Kahit na ikaw ay isang banal na tao, maaari nitong hukayin ang kadiliman sa loob ng iyong puso at hindi mo matutulungan ang iyong sarili. Ang Dragon Scale ay dati nang gumamit ng parehong pamamaraan upang harapin ang isang nangungunang Kristiyanong monghe. Siya ay isang banal na monghe na nagsasanay sa sariling paglilinang at nagtataglay ng mataas na pamantayang moral, ngunit maging ang monghe ay nabigo na labanan ang pag-atake ng ambon. Hindi niya maiwasang mahulog sa mga babae. Lahat ng tao ay may mga pagnanasa. Sa sandaling na trigger ng ambon ang iyong pagnanasa at nakita mo ang napakaraming magagandang babae, mapipigilan mo pa ba ang iyong sarili? Matapos makita ng Dragon Scale kung paano natalo ang mga lalaki ng sunod-sunod na ambon, labis siyang nadismaya sa kanila. Pakiramdam niya ay walang tao sa mundong ito ang inosente, at wala ni isa sa kanila ang mabuti. Lahat ng lalaki ay dapat maging marumi ang pag-iisip. Iyon ang opinyon ng Dragon Scale sa mga lalaki. Kahit na ito ay isang makitid na pananaw, matatag siyang naniwala dito. Dahil sa matibay na paniniwalang ito na lumikha siya ng mas nakakatakot na ambon na napakalakas at nakakapinsala sa mga lalaki. Dragon Claw, hanggang dito na lang ang determinasyon mo. You kept talking about your close brotherhood and wanting to exact revenge on me. But in the end, you just fall for the women. So, lahat ng lalaki ay sluts. Nilura ng Dragon Scale ang Dragon Claw bago siya tahimik na naglabas ng talam. Nauutol siya habang naglalakad papunta sa Dragon Claw. Walang kaalam-alam ang Dragon Claw dahil wala siyang nakikita o naririnig. Napalubog na lamang siya sa kanyang imahinasyon. Napakasaya niya sa sarili niyang mundo. Inabot ng Dragon Scale ang talam sa leeg ni Dragon Claw bago siyang inisyon at sinabing, "Kinukuha ko na ang buhay mo." Nang malapit ng puputulan ng Dragon Scale ang leeg ng Dragon Claw gamit ang talam, may hindi inaasahang pangyayari. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Nang ibinaba niya ang kanyang ulo at tingnan, napagtanto niyang may tumago sa kanyang tiyan.
Siya ay sinaksak ng walang iba kundi ang Dragon Claw na nalubog sa guni-guni. Ikaw. Itinaas ng Dragon Scale ang kanyang ulo at tumingin sa Dragon Claw. Natuklasan niya na ang Dragon Claw ay nakakagulat din na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at puot sa halip na pagnanasa. Nagtagumpay ang lalaking ito sa kanyang madilim na pagnanasa. Imposible. Lahat ng lalaki ay walang muwang. Ang mga lalaki ay walang isip. Imposibleng maging matino ang sinumang tao sa ambon. Hindi makapaniwala si Dragon Scale sa nangyayari. Maaaring talunin ng Mist of Desire ang isang mataas na ranggo na monghe, ngunit ito ay naging hindi epektibo laban sa Dragon Claw. Paano ito naging posible? Ang Dragon Scale ay higit na kinasusuklaman ng mga lalaki, lalo na ang Dragon Claw. Ang bastos na ito ay nagmula sa isang mababa at maliit na background, ngunit talagang hawak niya ang parehong posisyon sa kanya. Paano kaya niya? Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang bastos na ito, na kanyang minamaliit, ay lumampas sa matinding uhaw ng mga lalaki. Siya ay naging matino at pinatay ang Dragon Scale gamit ang isang dart. Ang lalaki na pinakakinaiinisan ng Dragon Scale ay ang hindi makontrol ng kanyang pagnanasa. Nagkataon ba o tadhana? Marahil ito ay kabalintunaan. Kabanata 2366. Nang makita ng Dragon Scale ang dart sa kanyang tiyan, nakaramdam siya ng matinding sakit kaya hindi siya nakaimik. Mula nang siya ay isinilang, hindi pa siya nakaranas ng ganoong matinding pinsala. Sobrang sakit. Ang kamatayan ay darating sa kanya at alam niyang hindi siya makakatakas. Gayunpaman, bago siya namatay, gusto niyang kalagkarin siya kasama niya. Ginamit ng Dragon Scale ang lahat ng kanyang lakas upang putulin ang leeg ng Dragon Claw gamit ang kanyang talam, ngunit hindi siya binigyan ng Dragon Claw ng pagkakataon. Nagtaas lang siya ng braso at naglabas ng pangalawang dart. Magkaharap silang dalawa at ang dart ay bumiyahe ng di kalayuan. Maaaring isipin ng isa ang bilis, lakas, at katumpakan nito. Tinusok ng dart ang ulo ni Dragon Scale ng walang awa at agad itong binawian ng buhay. Thud! Nahulog siya sa lupa at namatay. Nako, natalo pa siya sa Dragon Claw. Sa isang regular na laban, madaling matalo ng Dragon Scale ang Dragon Claw sa kanyang lihim na kakayahan. Pero iba ang Dragon Claw ngayon. Ang isip ni Dragon Claw ay napuno ng puot. Hindi na siya isang tao, ngunit isang nilalang na binubuo ng apoy ng paghihiganti. Sa makatuwid, kung sinubukan niyang gamitin ang sexual na pagnanasa laban sa apoy, ito ay magiging backfire lamang. Ang pagmamahal ng Dragon Claw kay Heron ay totoo at hindi mapag-aalinlanganan. Tapos na. Ito ay tungkol sa oras na ang mga epekto ng gamot ay kumupas. Bumagsak ang mga kamay ni Dragon Claw at naging ganap na kapansanan. Kahit si Thomas ay hindi na siya mapagaling ngayon. Isinakripisyo niya ang kanyang mga kamay upang ipaghiganti si Heron at inilabas ang lahat ng kanyang galit. Ito na yon. Nagtaas ng ulo si Dragon Claw habang umiiyak at tumawa ng sabay. Hindi malinaw kung siya ay malungkot, masaya, o walang laman pagkatapos ng kanyang paghihiganti. Umalis siya sa site na may mabibigat na hakbang. Mula sa sandaling iyon, mawawala na ang Dragon Claw. Hindi na siya nauugnay kina Thomas at Locke. Nasuklian niya ang kabaitan ni Thomas at naghiganti rin siya. Sa hinaharap, gusto lang niya maging isang normal na tao. Noong nakaraan, hindi kailanman naramdaman ng Dragon Claw na ang pagiging isang normal na tao ay talagang magiging mabuti. Pagkatapos ng lahat, dumating sina Thomas at Pisces sa lumang kalye. Sa pagtingin sa patay na katawan ng Dragon Scale sa lupa, mamantong hininga ang Pisces at sinabing, hindi ko alam kung bakit nalulungkot ako kapag nakikita kong patay na ang ating kalaban. Sabi ni Thomas, iyan ay dahil sobra na kaming napagdaanan ng pagpatay at dinanas namin ang sobrang sakit, nagiging pagod na kami at nasusuka na. Sa sandaling iyon, ang Pisces at Thomas ay nagkaroon ng matinding pagkauhaw para sa kapayapaan. Nang matitigan nila ang paalis na silhouette ni Dragon Claw, pareho silang nakaramdam ng inggit sa kanya. Malaya si Dragon Claw, at maaari siyang maging isang walang pidyaw na normal na tao, habang sina Thomas at Pisces ay kailangan pa ring magpatuloy sa pakikipaglaban sa mahihirap na panahong ito. Nais din nilang mamuhay ng mapayapa. Tanong ng Pisces, Commander, kailan tayo makakabalik sa isang mapayapang buhay nang hindi nakikisali sa mga makamundong gawain tulad ng Dragon Claw? Tawa na talaga siya sa mga araw ng pagpatay niya. Sumagot si Thomas, malapit na.
Kapag naalis na natin si Locke na long-living demon at tulungan natin ang Celandine City, pati na rin ang iba pang lungsod na kontrolado ng Locke na mabawi ang kalayaan, maaari na tayong bumaba. Sana, dumating na ang araw na ito. Itinuro ni Thomas ang bangkay ng Dragon Scale at sinabing, kung gusto nating tanggalin si Locke, kailangan muna nating alisin ang kanyang mga kasama. Ngayon, mayroon pa ring dalawang malalaking manggugulo sa ibabaw. Dragonhead at Lord Vadestos. Mayroon tayong para harapin sila bago pa natin ma-attack si Locke at makita ang liwanag ng tagumpay. Tumango si Pisces. Got it. Commander, ano sa tingin mo ang susunod nating gagawin? Sabi ni Thomas, ipadala muna natin ang bangkay ni Dragon Scale sa House of Listeria. Hayaang ilibing siya ng sarili nilang mga miyembro. Sige. Pagkatapos, tulad ng iminungkahi ni Thomas, hiniling ng Pisces sa kanyang mga nasasakupan na dalhin ang patay na katawan ni Dragon Scale at ihatid siya sa House of Listeria, inilagay siya sa harap ng Dragonhead. Nakaupo si Dragonhead sa sopa sa sala. Napatingin siya sa bangkay sa sahig habang kumakain ng isang piraso ng malambot na steak. Hindi siya mukhang naiinis o malungkot kahit kay Titing. Samantala, hindi nakatiis si Declan. Hiniling niya sa kanyang mga tao na dalhin ang bangkay palabas at humanap ng magandang libingan para ilibing siya. Wala ka ba talagang pakialam sa kanya? Tanong ni Declan. Care about her. Why should I care? Nagpatuloy ang Dragonhead sa pagkain ng kanyang steak. She's not a family member of mine or an acquaintance. We're just colleagues. Would you feel sad and hurt about a colleague's death? Walang pakialam na sabi niya. Mga kasamahan lang ba sila? Umalaklak si Declan bilang pagbibitiw. Akala niya close na silang dalawa. Dagdag pa ng Dragonhead, bukod dito, karapat-dapat siya. Malinaw niyang alam na hindi madaling pakitunguhan si Thomas, ngunit pinilit niyang gumamit ng ganitong kasuklam-suklam na paraan. Paanong hindi siya mabibigo at mapatay? Bumalik ang tanong ni Declan, so, ano ang balak mong gawin ngayon? Nabigo si Kazuo, at natalo lang tayo sa Dragon Scale. Halos imposibleng ibagsak si Thomas sa puntong ito. Kailangan ba natin si Locke para tanggapin ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay? Umalaklak si Dragonhead. Napakagat siya sa steak at humigop ng inumin. I wasn't hoping for Dragon Scale to help me with anything from the beginning. She was just an unsensible brat like Dragonclaw. Para sa akin, hindi man lang siya ka-level mo. Kumunat ang noo ni Declan. Hindi niya ito tinanggap bilang papuri. Nang matapos ni Dragonhead ang kanyang steak, dumigay siya at pinunasan ang kanyang bibig. Sige, busog na ako. I can start working now, tumayo siya at sinabing. Magsisimula ng magtrabaho. Oo, marami na akong alam tungkol kay Thomas. It's my turn to deal with Thomas directly. Kabanata 2367. Sa Food and Medicine Hall, umupo si Thomas sa isang upuan, hawak ang isang itim na tinta na panulat, at isinulat ang 3 pangalan sa isang malinis na puting papel. Sila ay Locke, Dragonhead, at Lord Vadestos. Ang 3 taong ito ang huling 3 hadlang na gustong lagpasan ni Thomas. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon. Si Lord Vadestos ay nahuhulog na at ang Art Trading Corporation ay tinanggal na ng mga tao sa Celandine City kaya hindi siya makapagdulot ng anumang kaguluhan. Hanggat hindi siya gumawa ng anumang matinding hakbang, si Thomas ay karaniwang hindi kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Samantala, si Locke ang may pukana ng lahat. Batay sa impormasyong ibinigay ni Eric, ang pinuno ng distrito, si Locke ay isang solong tao, ngunit isa ring organisasyon, at nangangahulugan iyon na si Locke mismo ay isang organisasyong isang tao. Ang organisasyon ay umiral ng mahigit 1,000 taon at itinanim pa nila ang kanilang mga tao sa 100 lungsod sa bansa. Magkakaroon ng isang tulad ng Panginoon Vadestos sa bawat lungsod. Kung haharapin ni Thomas si Locke, magdudulot ito ng malaking kaguluhan sa bansa. Hindi niya kinaya si Locke sa gusto niya. Kinailangan ni Thomas ang lahat ng aspeto upang mapunta sa lugar upang marut ang organisasyon. Ang pinakamahirap na bagay ay ang katotohanan na si Thomas ay walang ideya kung ano ang hitsura ni Locke at kung nasaan siya ngayon. Gayunpaman, maaari niyang isantibi muna si Locke dahil medyo malayo pa ang kaaway niyang ito. Hindi siya ang target na dapat unahin ni Thomas. Sa huling 3 nanggugulo, ang pinakamapanghamong isa ay ang Dragonhead. Tinalo ni Thomas ang Dragonclaw at Dragon Scale. Kung maibaba niya ang Dragonhead, tuluyan niyang puputulan ang tulong ni Locke. Ngunit hindi niya maaaring maliitin ang Dragonhead.
Ang Dragonhead ay kailangang magkaroon ng ilang masamang ideya sa dilim. Commander, nandito si Phoebe, sabi ni Pisces kay Thomas. Ilang araw na ang nakalipas mula nang dumating ang dalaga ng House of Wisteria. Tinadya ba niyang pumunta para kumain o may gusto siyang ipasa kay Thomas? Ibinaba ni Thomas ang kanyang panulat at bumaba upang salubungin si Phoebe. Umupo silang dalawa sa isang bakanteng mesa bago sila inihain ng isang waiter ng kaunting merienda at naghanda ng isang pot ng Earl Grey tea. Nagsalin si Thomas ng tsaa kay Phoebe habang tinanong niya, narito ka ba na nagdadala ng mabuting balita? Hindi rin nagpapigil si Phoebe. Kinuha niya ang tasa at humigop. Well, kahit mahal ang tsaa sa bahay niya, hindi ito kasing aliw ng pag-inom sa lugar ni Thomas. Tinabi niya, mayroon akong balita, ngunit hindi ako sigurado kung ito ay magandang balita. Makinig, ang Dragonhead ay malapit ng magbid sa lupa. Magbid sa lupa. Natigilan si Thomas. Hindi niya naintindihan. Ipinaliwanag ni Phoebe, may isang malaking industrial na kaparangan sa silangang suburb at pinupuntirya ito ng Dragonhead. Malaki ang halaga ng pera niya mula kay Lord Vadestos at handa siyang magbid sa lupain. Bakit siya nagbid sa ganoong kalaking industrial na kaparangan? Tanong ni Thomas. Nagkibit balikat si Phoebe. I don't know. I can't tell what the man's thinking. Baka gusto niyang magbago ng career at kumita ng pera sa pamamagitan ng pagtatayo ng factory. Imposible iyon. Hindi magiging interesado ang Dragonhead sa mga ganoong bagay. Tsaka anong oras na ngayon? Napakahalaga para sa Dragonhead na harapin si Thomas. Mayroon ba siyang masyadong maraming libreng oras upang magbid sa lupa sa panahong tulad nito? Hindi maintindihan ng isang regular na tao ang iniisip ng lalaking ito. Malamang ay gumagawa siya ng ilang kakilakilabot na ideya para harapin si Thomas. Nakuha ko na. Kabanata 2368. Pisces, hanapin ang mapa ng industrial na kaparangan. Tumango si Pisces. Gagawin ko ngayon. Wala pang 10 minuto, naglakad si Pisces na may dalang malaking mapa. Pagkatapos niyang ikalat ay inilagay niya ito sa mesa. Ito ang mapa ng industrial na kaparangan na gustong aibid ng Dragonhead. Anong uri ng lihim ang maaaring itago sa lupaing ito para sa Dragonhead na gustong-gusto ito? Ang ilan sa kanila ay nag-aral ng mapa, ngunit wala silang mahanap sa loob ng ilang panahon. Ang lupain ay talagang malayo at tiwangwang. Dagdag pa, ang mga kagamitan at pasilidad sa nakapalibot na lugar ay kakilakilabot. Gamitin ang lupa para sa isang taniman. Hindi, masyadong mataas ang kasinan nito kaya walang maaaring itanim doon. Magtayo ng mga bahay doon. Walang mga pasilidad tulad ng mga ospital, paaralan, bangko, o kahit na anumang suporta sa buhay. Sa halip, mayroong maraming mga kemikal na halaman, kaya ang pagtatayo ng mga bahay doon ay tiyak na magdudulot ng ilang pagkalugi. Sa oras na ito, napansin ni Thomas ang isang palatandaan, HX. Ang sign na ito ay nagpakita sa maraming lugar sa paligid ng mga pabrika. Alamin kung ano ang ibig sabihin ng sign na ito. Roger. Hindi nagtagal, sumagot ang Pisces. Ang HX ay ang acronym ng isang espesyal na chemical reagent. Ang chemical na reagent ay lubhang mapanganib at nakakalason, at ito ay dati nang nasubok sa industrial na lupaing ito. Dahil ito ay masyadong mapanganib at may takot na maaaring makapinsala sa mga inosenteng tao, kailangan itong ilipat. Lumipat ang pabrika, ngunit walang gustong kunin ang lupain, kaya nanatili itong walang laman. Sinabi ng Pisces, ang lupain ay nasa auction ngayon dahil umaasa sila. Marahil ang ilang mga negosyo ay handang humakbang upang muling gamitin ang kaparangan at tingnan kung anumang espesyal na bagay ang maaaring gawin dito. Tanong ni Thomas, kung gayon, mayroon pa bang HX chemical reagent sa industrial na kaparangan? Paliwanag ng Pisces, I'm sure walang chemical reagent kasi very cautious sila nung lumipat sila para walang maiwanan na delikado. Tsaka ilang beses na rin nilinis ang lupang ito kaya hindi na delikado. Pero, huminto muna siya bago siya nagpatuloy, bagaman hindi mapanganib, ang lupaing ito ay dati nilang pinag-aralan ang HX. Lupain at magsagawa ng backstepping, isang bagay na mas mapanganib kaysa sa maaaring malikha ng HX. Ang HX ay isang chemical na reagent na may kakayahang mass destruction. Kung nakuha ng Dragonhead ang kanyang mga kamay sa lupa at nagsagawa ng backstepping sa HX, o lumikha ng mas mapanganib na chemical reagent, maaari itong magdulot ng malaking banta sa lungsod ng Celandine.
Sa oras na iyon, ang buong Celandine City ay magiging bihag ng Dragonhead at maiisip nila kung gaano kakilakilabot ang sitwasyong iyon. Hindi natin dapat hayaang makuha ng Dragonhead ang lupaing ito. Hindi namin maaaring payagan ang Celandine City na maging kanyang bargaining chip. Bagamat hindi niya alam ang tunay na intensyon ng Dragonhead. Ang lupain ay mapanganib kaya hindi niya maaaring hayaan ang kasuklam-suklam na brat na iyon, ang Dragonhead, na sakupin ito anuman ang mangyari. Si Thomas ay hindi nagbigay ng anumang konsesyon at ang auction ay ginanap makalipas ang 2 araw. Ang lupain ay matagal ng tiwangwang at ang paligid nito, gayon din ang mga pasilidad, ay nasa kakilakilabot na kalagayan. Sa makatuwid, ang presyo ng auction ay hindi mataas. Ang impormasyong nakuha nila ay nagpahiwatig na ang panimulang presyo ay hindi lalampas sa $1,500,000,000. Sa panahong ito kung saan nakakabaliw ang mga presyo ng lupa, ang pagkakaroon ng napakalaking surface area ng lupa sa halagang $1,500,000,000 ay parang pagkuha ng libreng pagkain. Tanong ng Pisces, Commander, magkano ang plano mong gastusin para magbid sa lupa? Tinaikit ni Thomas ang kanyang mga mata at sinabing, walang limitasyon. Kahit magkano ang dapat nating bayaran, nakukuha natin ito. Kunin ang pondo mula sa Southland District at Central City. Kailangan nating maghanda ng sapat na pondo sa loob ng 2 araw. Gusto ko upang makuha ang lupaing ito. Sa sandaling sinabi iyon ni Thomas, wala nang masabi pa ang Pisces. Agad siyang nakipag-ugnayan sa mga kinauukulang tao sa Southland District at Central City. Kumuha siya ng pondo sa malaking sukat mula sa Shalom Technology, Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment, ang Pamilyang Mayo sa Central City, at Kiara Cloud Mountain. Kailangan nilang talunin ang Dragonhead sa labanang ito para makuha ang industrial na kaparangan anuman ang presyo. HX ay hindi maaaring mahulog sa mga kamay ng mga kasuklam-suklam na tao. Kabanata 2369. Lumipas ang 2 araw sa isang kisap mata. Dumating si Thomas sa auction at sinundan siya ng Pisces. Gaya ng inaasahan, nakilala nila ang lalaking nagdudulot ng gulo sa kanila, ang Dragonhead. Hey, Mr. Mayo, bakit ka nandito? Mukhang nagulat si Dragonhead, ngunit kahit sino ay makakapagsabi na siya ay nagpapanggap. Hindi ba malalaman ng kanyang mga itinanim na ahente na makikipagkumpetensya sa kanya si Thomas para sa lupa? Medyo matigas din ang sagot ni Thomas habang direktang pinabulaanan niya ang Dragonhead. Pupunta ako doon kahit nasaan ka. Ano man ang gustong gawin ng Dragonhead, hindi siya hahayaang makamit ni Thomas ng matagumpay. Bakit parang masamang tao si Thomas? Umalaklak si Dragonhead at sinabing, wow, I have to be extra careful when I go to the restroom para hindi kita mabulunan ng amoy ko. Haha. Tumawa siya habang lumalayo kay Thomas. Bukod sa Dragonhead, 12 ng malalaking negosyo ang dumalo sa auction, kabilang ang mga dayuhang negosyo na mayaman sa mga mapagkukunan. Pero nandoon lang sila para makisaya. Kapag narito sina Thomas at Dragonhead, malamang na hindi makuha ng ibang tao ang lupain. Naupo ang lahat ayon sa karatula. Maya-maya, umakyat ang host sa entablado, hinawakan ng mikropono, at tumawa habang gumagawa siya ng simpleng pagpapakilala. Iyon ay ilang tipikal na pagpapakilala lamang. Pagkatapos ng ilang pagpapakilala, opisyal na nagsimula ang kaganapan ng araw. Nagsimula ang auction ng industrial na kaparangan. Itinaas ng host ang kanyang kamao at sinabing, ang panimulang presyo ay $1,200,000,000 at ang bawat pagtaas sa presyo ng bid ay hindi dapat mas mababa sa $20,000,000. Kung walang mag-follow up pagkatapos tawagin ang presyo ng bid ng 3 beses, makukumpleto ang auction. Ang $1,200,000,000 ay $300,000,000 na mas mababa kaysa sa paunang tinansyang $1,500,000,000. Makikita ng isa kung gaano hindi kanais-nais ang lupaing ito. Maya-maya, may tumawag sa presyo. $1,220,000,000. Iyon ang pinakamababang presyo na maaari niyang simulan. Natural, gusto lang ng tao na simulan ang pagtaas ng presyo para sa lahat. Hindi niya iniisip na magbid. Makalipas ang ilang sandali, isa pang tao ang nagbid. Ang mga tao ay naglalagay ng mga bid, ngunit lahat sila ay sumisigaw ng pinakamababang presyo na posible. Kaya, hindi umabot sa $1,500,000,000 ang presyo kahit na matagal na silang nagbid at medyo awkward ang sitwasyon. Nang halos tapos na ang warm-up, tumawa ang Dragonhead at sinabing, pumupunta ba kayo rito para mag-comedy?
Ganito ba ang hitsura ng auction? Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo dito, mga kawawang brats. Susunod ako. $5 billion ang bid ko. Ano? Natigilan ang lahat. Masyado bang maraming libreng oras ang taong ito? Ang paunang presyo ay wala pang $1,500,000,000 pero tinaas lang niya ito sa $5 billion. Nabaliw ba siya? Hindi ba niya sineseryoso ang pera? Maging si Thomas ay nagulat. Una niyang inakala na ang Dragonhead ay magtataas ng presyo ng humigit kumulang $500 million, ngunit direktang itinaas ito ng Dragonhead sa $5 billion, na agad na nagdaragdag ng $3,500,000,000. Nabaliw siya. Gayunpaman, pinag-isipan ito ni Thomas. Kung nakuha ng Dragonhead ang lupa sa halagang $5 billion at nakuha ang HX, magagawa niyang banta ang Celandine City. Magagawa niyang bawiin ang halaga ng pera na namuhunan niya ngayon, tama ba? Agad itong itinaas ng Dragonhead sa $5 billion dahil gusto niyang mabigla si Thomas. Ang layunin niya ay takutin si Thomas upang maayos niyang makuha ang lupa. Tumingin siya kay Thomas, tumawa, at sinabing, "Mr. Mayo, gusto mo bang sumunod?" Pinipilit niya siya. Kung hindi sumunod si Thomas, ang HX ay magiging sa Dragonhead. Gayunpaman, kung susundin niya, magagawa ba niyang bawiin ang ganoong halaga ng pera? Ito ay isang malaking kawalan. Ngunit para sa katwiran, katarungan, at pagkakaibigan, kailangan niyang sumunod. Itinaas ni Thomas ang kanyang ulo at mahinahong sinabi, "Susundan ko ang $6 billion." Nagdagdag siya ng isa pang bilyon. Kabanata 2370. Ang 6 na bilyon ay isang astronomical figure. Magagawa ba ito ng anumang negosyo? Kahit ang Art Trading Corporation, ang tyrant ng Celandine City, ay halos hindi makayanan. Ang bilang ay namutla ang mukha ng lahat sa gulat. Inilalagay nito ang sarili sa panganib. Hindi nila maintindihan kung bakit gagawin iyon ni Thomas. Pagkatapos ng lahat, ang industrial na kaparangan na ito ay walang anumang halaga ng pag-unlad. Hindi ito maaaring gamitin para sa pagtatanim o pagtatayo ng gusali. Kung binili niya ang lupa, wala itong silbi. Kailangan ba niyang gumastos ng $6 billion para mabili ito? Nagulat din ang host. "Mr. Mayo, sigurado ka bang gusto mong maglagay ng bid na $6 billion para sa industrial na kaparangan?" Tanong niya sa nanginginig na boses. Hindi umatras si Thomas sa takot. Marahan siyang tumango. "Sigurado ako." Phew. Huminga ng mahabang buntong hininga ang host bago niya itinaas ang kanyang mikropono at sinabing, $6 billion from Mr. Mayo for the land." May I know kung may gustong magtaas ulit ng presyo. Tinasabi niya iyon sa Dragonhead, hindi sa iba. Ang host ay nakatitig sa Dragonhead. Tumawa si Dragonhead bago niya binigyan ng malaking thumbs up si Thomas at sinabing, "Mr. Mayo, how resolute of you. You're really rich, and I acknowledge it. I will leave this land to you. It's $6 billion. Kahit na ako patayin si Lord Vadestos, hindi niya ako mabibigyan ng ganoong kalaking pera." Sumuko na rin ang Dragonhead. Sino pa ang makakalaban ni Thomas sa puntong ito? Walang sino man. 3 beses na inanunsyo ng host ang presyo at walang sumingit. Tagayon, ang lupa ay pag-aari ni Thomas. "Mr. Mayo, congratulations." Nang sabihin niyon ng host, talagang labag sa kanyang konsensya ang sinabi niya dahil alam niya ang tunay na halaga ng lupaing ito. Ang lupaing ito na mahalaga ay naibenta sa halagang $6 billion. Si Thomas ay dapat na nagdurusa ng isang malaking kawalan. Bahagyang ngumiti si Thomas at pinayagan niya ang Pisces, pati na rin ang host, na hawakan ang mga pamamaraan. Pagkatapos, tumayo ang lahat at umalis sa site. Tumayo si Dragonhead at inayos ang kanyang sando bago siya dahan-dahang lumapit kay Thomas at umupo sa tabi nito. He chuckled and said, "Amazing. You're not bad. Ninakaw mo ang impormasyon ko, tapos gumamit ka ng malaking halaga at ninakaw ang lupa sa akin. Magaling. Kumbinsido ako. Pero..." Nagbago ang tono ng Dragonhead bago niya tinitigan si Thomas at sinabi sa malamig na tono, "Alam mo ba talaga kung bakit gusto kong bilhin ang lupa?" Bahagyang kumunat ang noo ni Thomas. "Hindi ba para sa HX chemical reagent?" Pumalaklak si Dragonhead. "Sa tingin mo ba gusto ko ang HX? Nagkakamali ka. Inalis ang lahat ng chemical reagents at nilinis din ang mga pasilidad, dokumento, at bakas. Imposibleng makakuha ng nauugnay na impormasyon tungkol sa HX ngayon.
Kung makukuha ang mga ito, ang lupa ay hindi sana nailagay para sa auction. Kung maaari itong i-auction, dapat itong maging isang ligtas na lupain at walang mali dito. Nagtaka si Thomas at tinanong niya kung gayon, bakit gusto mo pa ring i-bid para dito? Nagkibit balikat si Dragonhead. Because I knew that you'd come. You'd try to steal whatever I want, even if it's just a piece of anuman. So, I purposely increased the price for in useless piece of land not because I wanted to get the land, pero dahil gusto kong nakawin mo ito at mawala ng pera. Naiintindihan mo ba ako? Ano? Dalubhasa si Thomas sa pag-set up ng mga tao, ngunit sa pagkakataong ito, niloko siya ng Dragonhead. Gumastos siya ng $6 billion at bumili ng walang kwentang kaparangan. Kumuha pa siya ng pondo mula sa Southland District at Central City. Ano ito, malaki ang nawala sa kanya. Marahang tinapik ng Dragonhead ang balikat ni Thomas, tumawa, at sinabing, madalas mangyari ang mga ganitong bagay sa hinaharap. Inaanyayahan ko kayong magpatuloy sa pakikipagkumpetensya laban sa akin para sa basura. Haha.